Isang manananggal na may kargang sanggol ang tinutugis ng mga kapwa niya aswang. Tumakbo man siya sa lupa o lumipad sa madilim na kalawakan ay may mga aswang na humahabol sa kanya. Ang dahilan ay natuklasan ng ang kanyang mga aswang na ang ama ng isinilang niyang sanggol ay isang normal na tao, kaya tinutugis nila siya para patayin ang anak niya. Isa kasi sa mahigpit na ipinagbabawal sa kanilang lahi ang pakikipag-ugnayan sa mga tao, lalo na sa usaping pag-ibig. Sinuway ito ni Kiana dahil umibig siya kay Xandro, kaya naman si Xandro ay pinatay din ng mga aswang. Sa kanyang pagtakas, nagawa niyang iligaw ang mga humahabol. Sinamantala niya ang pagkakataon upang maikubli ang anak sa loob ng isang bakuran at sa kabuong tapang na inihanda ang sarili sa pagharap sa kanyang angkan. Muli siyang lumipad. Sa itaas, sinalubong siya ng mga kapwa manananggal. Lumaban siya, ngunit sa huli ay nagawa nilang baliin ang kanyang mga pakpak at pumagsak siya sa lupa nang wala ng buhay. Hindi alam ng punong aswang na si Apolena kung saan itinago ni Kiana ang sanggol, kaya naman naisip niya na magbigay na lang ng sumpa, isang sumpa na dadalhin ng sanggol hanggang sa pagtanda. Makalipas ang 20 taon, nakaupo sa balkonahe si Alicio at nakatingala sa buwan. Nilapitan siya ni Aling Maria, ang may-ari ng bakuran na pinagtaguan noon ni Kiana sa kanyang sanggol. Siya ang umari sa sanggol at itinuring na tunay niyang anak. Batid niya ang pagiging manananggal din ni Alicio. Sinabihan niya si Alicio na huwag nang gumala sa gabing iyon, pero tinignan lang siya nito. Itinuro ang buwan at sabi ay ang saya-saya raw doon. Gusto niyang isama sa paglipad ang itinuturing ding ina na si Aling Maria, pero ayaw nito at sa halip ay laging pinapaalalahanan ng anak na delikado ang paglipad nito. Hindi naman iyon pinapansin ni Alicio. Bagamat siya ay 20 taon na, ang isip niya ay nanatiling bata. Iyon ang sumpang kinabit sa kanya dati ng punong aswang, ang kakulangan sa pag-iisip. Kahit si Alicio ay nasa ilalim ng sumpa, meron siyang mabuting puso na minana niya sa ama at manananggal na ina. Hindi man alam ng mga tao sa baryo na isa siyang manananggal, kilala naman siya ng mga ito bilang matulungin at masayahing nilalang. Kaya naman marami ang nakikiliw sa kanya. Sa umaga pagkagising ay ginagawa na agad ni Alicio ang mga gawaing bahay, hindi man iutos ng kanyang nanay Maria. Kapag wala na siyang gagawin ay lumalabas siya at nakikipaglaro sa mga bata. Kapag inaaway siya ng batang salbahe ay umiiyak siya ng animo paslit at umuuwi sa bahay para magsumbong sa ina. Ang matandang kapitbahay na si Manang Nora ay lagi niyang tinutulungan na magbitbit ng mga pinamili galing sa palengke. Si Mang Teban, tinutulungan din niya sa pangangahoy. Higit sa lahat, ang dalagang bagong guro na si Joanna na siyang pinakapaborito niya sa lahat ay hindi niya nakakalimutan tulungan kapag nakikita niyang may mga bitbit, naglalabas sa poso o kaya'y namimili sa palengke. Hindi man siya nakapasok sa eskwela dahil sa kalagayan ng isip, ay matyaga naman siyang tinuturuan ni Joanna ng mga aralin kapag may bakante itong oras. Hanggang isang araw, ang mga aswang ay muling namerwisyo sa baryo, kaya't ang mga tao ay nagsagawa ng pagroronda. Ang lahat ng mga kalalakihan ay nakiisa, maging si Alicio. Hindi man siya pinayagan ng ina dahil sa pag-aalala sa kanya, ay sumama pa rin siya. Sa gitna ng gubat, isang matandang aswang ang tinutugis ng mga nagroronda. Sa ang kanyang bilis ay hindi nila siya maabutan. Ngunit kay Alicio ay hindi umubra ang kanyang liksi dahil hanggang sa paglipad ay nagawa siya nitong sundan. Nagpambuno sila sa ere hanggang sa muling bumagsak sa lupa. Takang-taka ang punong aswang. Noon niya napagtanto na si Alicio ang itinagong anak ni Kiana. Dahil sa pagkabigla niya ay natigilan siya at nasibat ng isa sa mga nagroronda. Unti-unting bumalik sa anyong karaniwang matanda si Apolena. Dahil doon ay umiral ang pagiging maawain ni Alicio. Kaya't bago pa man makalapit ang mga nagroronda, ay kinarga niya ang matanda at inilipad sa ligtas na lugar. Balak niyang gamutin ang sugat na akala niya ay kaya niyang gamutin. Dahil naman sa ginawang pagtulong ni Alicio, ang naghihingalong punong aswang ay nagdesisyon na alisin ang sumpa sa kanya sa pamamagitan ng paghipo sa kanyang ulo habang binibigkas ang kakaibang lengguwahe. Saktong matapos nitong alisin ang sumpa sa binata ay binawian na ito ng buhay.
Nang mga sandali ring yun ay biglang pumasok sa utak ni Alicio ang mga pangyayari mula nang isilang siya, maging ang nangyari sa mga tunay niyang mga magulang sa kamay ng lahing pinagmulan. Nasapo niya ang ulo at nagsisigaw siya ng buong lakas. Walang nakaalam sa pangyayaring iyon, kaya nang wala ring nakakaalam sa tunay na pagkatao ni Alicio maliban kay Aling Maria na kinagisnan niyang ina. Kaya ang lahat ay takang-taka sa malaking pagbabago ni Alicio mula sa pagiging isip bata ay naging isang seryoso at isip binata na siya. Nanatili namang tikom ang bibig niya sa mga nag-uusisa dahil din sa malaking pagbabagong iyon kay Alicio, kaya't hindi maiwasan na si Joanna ay magkaroon ng pagtingin sa binata na kalaunan ay naging nobyo niya. Lingid sa lahat, naging misyon ni Alicio na tahimik na lipulin ang mga aswang na nagtatangkang maghasik ng lagim sa kanilang baryo. Tinulungan man niya ang punong aswang nung nasa ilalim pa siya ng sumpa, ay tumatak naman sa isip niya ang hindi makatarong ang ginawa ng mga aswang sa kanyang mga magulang. Kaya't wala nang puwang sa kanya ang kalupitan ng lahing pinanggalingan. Isang gabi, naisipan ni Alicio na mag-relax kaya't kampante siyang lumipad. Ngunit sa pagbalik niya at paglapag sa harap ng kanilang bahay ay nagulat siya nang makita ron si Joanna naghihintay na sa kanya. Nangamba ang binata, hindi malaman kung paano ipaliliwanag sa nobya ang kanyang pagkatao. Nilapitan siya ng dalaga at hinawakan ang kamay niya. Anang dalaga, alam na niya ang lahat. Ipinagtapat sa kanya ni Aling Maria dahil gusto nito na tanggapin niya siya ng buo, anuman ang katotohanan sa kanyang pagkatao. Hinaplos siya ni Joanna sa pisngi, tapos ay hinagkan sa labi. At saka sinabing walang nabago sa kanyang nararamdaman para sa binatang manananggal. Lalo pa at nalaman niya, hindi ito kumakain ng tao, kundi mga hilaw na karne lang na nabibili sa pamilihan. Humiling ang dalaga na dalhin siya ng binata sa langit. Ibang langit ang nasa isip ni Alicio at aakay na sana ang nobya sa kwarto, pero sinaway siya ni Joanna sabay turo sa itaas. Naintindihan na ni Alicio ang ibig nitong sabihin, kaya't nakangiti niyang tinangay ang nobya at inilipat sa kalawakang naghihintay sa dalawang pusong masilayan ang ningning ng mga bituin at ganda ng buwang tatanglaw sa kanilang pag-ibig.